Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. Ngayong araw at pag-uusapan natin ay gaano katimbang ang Diyos para sa iyo. O glory! At ang Bible verse natin ngayong araw ay Matthew chapter 5 verse 16. Sinasabi sa ating scripture na ito ay let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Alam natin na kapag naririnig natin ang salitang glory, ang unang naisip natin ay liwanag, kagandahan, o di kaya tagumpay. Pero sa Biblia, glory is more than that. Ito ay may nakakla na mas malalim na kahulugan. Una-una, ay glory in Hebrew is kavod, which means weight. Hindi lang siya liwanag o kagandahan, kundi isang kabuuang bigat ng presensya at kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin nito, ang kaluwalhatian ng Diyos ay sobrang tindi, sobrang bigat, at sobrang halaga. Na hindi ito basta-basta kayang i-take ng lightly. Sa tuwing tayo ay nagda-devotion, nagsasamba o nagdarasal, kaharap natin ng Diyos na may buong weight ng kanyang kabanalan at ito ay hindi basta-basta. Ikalawa, glory in Greek is doxia, which means honor. Kung sa Hebrew ay bigat, sa Greek naman ay dangal o honor. Kapag nagbigay tayo ng glory sa Diyos, binibigyan natin siya ng karapat-dapat na respeto, paggalang, at pagkilala sa kanyang kadakilaan. Hindi yung tipo ng thank you Lord, tapos balik ulit sa dating gawin natin, kundi yung honor na lumalabas sa lahat ng aspeto ng buhay natin, sa choices natin, sa pananalita natin at sa relationship natin. Ikatatlo ay glorifying God is the ultimate purpose of life. Ito ang ating goal sa ating buhay. Lahat ng ginagawa natin, mula sa pag-aaral, trabaho, passion, relationships, lahat dapat ay may isang direksyon. At ito ay to glorify God. Hindi para sa likes, hindi para sa clout, at hindi para maging mapansin ng tao, kundi para makita nila na si Lord sa buhay natin. Tulad ng sinasabi sa Matthew chapter 5 verse 16, let your light shine. Hindi para umilaw ka lang, kundi para makita ng iba ang liwanag ni Kristo sa iyo at kung paano siya kumikilos sa iyong buhay. At para naman sa ating application ngayong araw, ay unang-una revisit the cross of Christ. Balikan natin palagi ang cross ng Kalbaryo. Doon natin unang nakita ang full display ng glory ni God. Isang glory na hindi lang puro liwanag, kundi may kasamang dugo, sakripisyo at pagmamahal. Doon natin makikita ng glory ni God ay hindi selfish o pagmamayabang lamang, kundi selfless at mapagbigay. Kapag naalala natin iyon, mas magiging grounded tayo sa kung sino ang Diyos sa buhay natin. Ikalawa, ay recalibrate your life's purpose. Minsan, tayo ay napapalayo sa ating Panginoon sa totoong dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Kung dahil puro tayo goals, puro pressure, puro comparison, kaya tanungin natin ang ating sarili, ito pang ginagawa ko ay nagbibigay ng kagalakan sa Panginoon? Kung ito ay nakakapagbigay, pagpatuloy natin, pero kung hindi naman ay oras na para i-align natin ulit ang direksyon natin pupunta sa Panginoon. O kaya mga kapatid, dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.